Okay, magandang umaga po, Pilipinas! Welcome po sa ating palatuntunang Issue Balita. Ngayon po ay araw ng Sabado, ho? Pito na po tayo, ha? October 17, 2020, mga ka-issue, ho? Siyempre, dito pa rin po yan sa ating palatuntunang Issue Balita. At sa J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Magandang umaga po, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At magandang umaga rin po sa ating mga kababayan na sa ngayon po ay nasa iba't ibang bansa, ano? Magandang umaga po sa inyo dyan, no? Mula dito sa Pilipinas. Kasi doon sa ibang lugar, ngayon po ay hapon, ano? Kaya mula po dito sa Pilipinas, magandang umaga po. Kami po ay bumabati ng isang mapagpalang umaga. At lagi po kayong mag-iingat dyan, no? Sa lahat ng ating mga kababayan na nasa iba't ibang mga bansa, ha? Manda ko kayo ng mundo naroroon, dahil alam naman natin, marami po sa ating nakatutok ng mga kababayan natin mula sa iba't ibang bansa, yung ating mga OFWs na sa ngayon po ay patuloy na naghahanap buhay sa ibang bansa. Kaya good morning po sa inyo, lagi po kayong mag-iingat. At good morning nga pala, At siyempre, happy birthday po sa lahat ng mga nagdaraos ngayon ng kanilang mga kaarawan, ngayon po ay October 17, 2020. Tulad po ng ating kasamahan, ano? Si Mr. Benz, ito po si sa araw, siya po ay si Mr. Juben Dadia, sa gabi naman, siya po ay si Miss Benz Dadia. Siyempre, beauty siya sa gabi. Okay? So, happy birthday sa'yo, Mr. Juben Dadia. At ilang birthday na nga ba meron to? Happy birthday sa'yo. At good morning nga pala, mga ka-isyo. Diyan po sa mga taga Port RCDJ na sa ngayon po ay busy sa kanila pong mga activities, At siyempre sa pamumuno po yan ng group commander. Ito yung masipag na group commander din, tsak na maninibago po kayo kung kayo po ay pupunta ng Port RCDJ, sapagkat wala na halos kayong tatapakan putik, ano? Ngayon po ay simentado na yung pong loob ng Port RCDJ. Kaya congrats po kay sa group commander, kay Colonel Romulo Satfaram. Magandang umaga po. At saludo kami sa inyong kasipagan, At siyempre kay SM Raul Mirhan. Good morning po. Diyan pa rin po yan sa Port RCDJ. At sa lahat po ng nandyan ngayon. Mamaya nga pala, nandyan din po si yung ating pong Brigade Commander ng 1701st. Walang iba kundi si Colonel Nestor Pedro. Siya po yung Brigade Commander ng 1701st.
Yan, kaya maganda umaga po sa inyong lahat dyan, ha? Mga ka-isyo, ito po ang inyong lingkod, Dante Abrera. Makakasama nyo sa loob ng isang oras. At pansamantala, ngayon po ay hindi natin makakasama si paring Jap Muega. Sapagkat medyo busy po siya, ha? At kaya nyo, sa mga susunod na Sabado, makakasama na rin po natin, ha? At ngayon po, siyempre, tatalakayin po natin ang mga maiinit na issue ngayon at mga napapanong mga balita ay ibibigay ko po sa inyo yan mamaya, ho, mga ka-issue, ha? Issue balita. Issue balita. Issue balita. Issue balita. Issue balita. Issue balita. At mga ka-issue, narito na po ang ulo ng ating mga balita. Issue balita. Edad daw po na simula sa 15 anyos, ha? Hanggang 65 anyos. Pwede na raw pong lumabas o pinayagan na, ha? Issue balita. Pinayagan na pong lumabas ng kanilang mga tahanan. Issue balita. Ayon po yan sa sa IATF o sa ating pong Interagency Task Force, ha? Balita. Magandang balita po yan doon sa ating mga senior citizens na inip na sa kanilang mga tahanan na hindi po makalabas dahil po bawal. Ngayon po ay pwede na, ha? Alamin po natin yan kung anong araw pwede mag-start. At ito pa, ha, yung mga mall na dati po ay pinagbabawalang mag-sale. Pwede na pong muli, ha? Pwede na pong muli na mag-sale ang mga malls. Yun. Kaya unti-unti na pong bumabalik ang ating normal na pamumuhay. Kaya lang, siyempre, ibayo pa rin pong pag-iingat, ha? Kung ano po yung mga protocols, mga health protocols ay atin pong susundin, mga ka-isyo. Tulad po ng pamaligiin po na magsuot ng face mask at face shield, no? At pamaligiin po ang paghuhugas ng kamay. At ito pa, ha? 930 million utang po ng PhilHealth sa Red Cross. Babayaran na raw po. Abay, dapat lang pong bayaran sa Red Cross ang kanilang utang. Dahil nadadamay dito yung ating mga kababayang Pilipino na hindi po sila makatanggap ng benepisyo sa PhilHealth o sa Red Cross dahil nga po hindi binabayaran. Tulad ng mga OFWs natin na umuwi, hindi na po binigyan ng swab test ng Red Cross dahil nga po malaki na ang utang ng PhilHealth. At ito pa, mga ka-isyo, 20 bilyong pondo po para sa bakuna ng nasa 20 milyong mahihirap. Yun po yung magiging budget. Yun. Yan po ang ating mga issue at mga maiinit na balita. At syempre, ibibigay po natin mamaya ang detalye ng mga balitang yan sa ating pong pagbabalik. Siyempre, ang balitang yan ay hatid po sa atin sa kagandahan loob ng mga ka-isyo. Problema ba ang preno at clutch ng inyong mga sasakyan? Sagot ng Princeton Brake Banding and Clutch Relining yan. Matibay at tumatagal. Kaya tandaan, kung brake at clutch ang pag-uusapan, sagot ng Princeton Brake Banding and Clutch Relining yan. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan
sa Barangay Dila, Bay Laguna. Sa harap lamang po yan ng Shell Gasoline Station. Hanapin lamang po ang Lanyuhan Auto Supply at doon nyo matatagpuan ang Prince Dan Brake Banding in Clutch Relining. Kaya tandaan, Prince Dan Brake Banding in Clutch Relining, kaibigan at kakampi ng inyong mga sasakyan. Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay mga ka-issue, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang issue balita. At ito pa rin po ang inyong lingkod, Dan Tebrera. At narito na po ang kompletong detalye ng ating mga balita sa araw na ito. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-17 po sa buwan ng Oktubre 2020. Ito po yung mga magagandang balita para po doon sa ating mga kabataan at doon po sa mga senior citizens na maaari na pong lumabas ang mga edad 15 anyos hanggang 65 anyos base po sa pinakahuling desisyon ng Interagency Task Force. Ito po yung IATF. At ayon po kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang desisyon po ay alinsunod sa inaprubahan ng gabinete na magkaroon po ng pagbabago sa edad ng mga papayagang lumabas. O yun, tuwan-tuwa na po yung ating mga kabataan at mga senior citizens. Ulitin po natin, ang pwede pong lumabas ay edad 15 hanggang 65 anyos po yan. Dahil yung iba po natin mga senior citizens ay inip na rin po at hindi makalabas ng kanilang mga tahanan. Pero yung mga 66 po, pataas, ay bawal pa rin po. Huwag na po muna kayong lumabas ng inyong mga tahanan dahil bawal pa rin po yan. Pero dinagdag po ni Roque na binigyan ng kapangyarihan ang mga lokal o yung mga local government units o yung mga LGUs na magtakda ng mas mataas na edad para po sa mga minor de edad. Sabi po ni Roque, pwede na raw pong lumabas nga ang mga minor de edad na 15 pataas hanggang 65 anyos. At pero ito po ay ang mga lokal na government units o yung po yung mga LGUs ay pwede pong magtakda ng mas mataas o mas matatandang edad para po sa mga minor de edad. Yan. Malinaw po mga ka-issue Kaya yung iba natin mga mga kababayan, yung mga bata na, yung mga dati kasi 20 edad 20 pataas ang pinayagan. 21 yung 20 nga pala hindi pa pababa. Bawal po yan dati. Pero ngayon, 15 po pababa ang hindi po pinapayagan na lumabas ng inyong mga tahanan. At matatandaan po na hinigpitan ng IATF ang edad ng pwede pang yung pong mga mga pwedeng lumabas na magpatupad ng community quarantine dahil po sa COVID-19. Kung saan po ay hindi dati pinapayagan
ang edad 21 pababa. O yun, sinabi natin kanina. At 60 anyos. O, yun po yung 60 anyos pataas. Maliban po na lamang kung tutungo po sa mga trabaho o yung pong kayang bibili ng mga pangunahing pangangailangan. O, kaya magandang balita po yan, no? Dahan-dahan na po tayong umaabante. Dahan-dahan na pong bumabalik sa normal ang ating buhay. Kaya lang, inuulit po natin, iba yung pag-iingat pa rin po ang ating dapat gawin, ha? Para sa ganon, ay ligtas po tayo. Ha? Kasi ang virus nandyan pa rin po. Niluluwagan lang tayo. Pero wag po nating abusuhin. Ayan. O, ito pa. Isa pang magandang balita. Mga sale na po sa mga malls. O, pwede na rin po uli. Ha? O, pinayagan na rin po ng IATF o Interagency Task Force ang pagdaraos ng mga sale sa mga malls upang mas mapasigla ang ekonomiya sa gitna po ng banta ng COVID-19. Pero dapat pong sumunod sa mga guidelines ng Department of Trade and Industry. O yan, ha. Pwede na po yung mga sale, pero dapat po ay sumunod po tayo sa mga patakaran ng DTI. At siyempre, ang promotional events sa mga malls ay papayagan sa mga lugar na nasa ilalim po ng General Community Quarantine. O yan, ha. Yun po yung mga nasa GCQ lang ang pinapayagan. At doon po sa mga modified General Community Quarantine. O yun po yung mga pinapayagan, ha. May mga lugar pa rin po. Hindi po yan hindi po yan nationwide. Kaya yung pong yung pong mga kababayan natin, alamin po ninyo kung ano po yung lugar nyo. Nasa ilalim po ba yan ng GCQ o nasa ilalim po ng MGCQ o nasa ilalim po ng kung ano mang mga pinatutupad ng ating lokal na pamahalaan at siyempre ng Interagency Task Force. Kaya sundin na lang po natin para walang maging problema. Nagsabi na rin po ang ito po yung yung Interagency Task Force sa mga lokal na pamahalaan na huwag isama ang mga curfew, ang mga manggagawa, mga authorized persons outside of residence. Ginawa na rin po na 73 hours sa kumbaga ito po ay 73 oras mula po sa dating 48 hours ang palugid para po mag RT at PCT test ang mga gustong mag-bakasyon sa Boracay. Yan, yan po yung ating mga susundin, mga ka-isyo, ha. Kaya siyempre binibigay po namin sa inyo yung mga guidelines at mga dapat po natin gawin para po sa ganon ay alam po natin kung hanggang saan lamang po. Ito po, niluluwagan nga tayo, pero may limitasyon pa rin, mga kaisyo, ha? Upang ito po, mga kaisyo, ha? 20 bilyong pondo po para po sa bakuna ng 20 milyong mahihirap. Yan po yung budget nila, ha? Para sa ganon ay mabigyan po ng bakuna. Okay, ang detalye sa ating pong pagbabalik, makalipas lamang po ang ilang paalala. Nais nyo bang magpaganda ng inyong mga tahanan? At
maging fresh air ang inyong kapaligiran? Narito po ang solusyon. Ang Abreras Garden ay tumatanggap ng landscaping, anumang uri ng nais nyong design. Sila ay nagsusupply ng anumang klase ng mga ornamental plants at mga ground cover tulad ng fragrass, carabao grass at iba pa. Meron din silang iba't ibang uri ng mga fruit bearings. Gumagawa din sila ng maraming grotto design, waterfalls with fish pond, at marami pang iba. Tumatanggap din sila ng garden maintenance. Kaya tandaan, Abreras Garden para sa pagpapaganda ng inyong kapaligiran at kaibigan ng kalikasan. Ang kanilang showroom ay matatagpuan sa Barangay Puypoy, Bay, Laguna. At pwede kayong tumawag sa kanilang cellphone number 0919-605-0879. Abreras Garden, Landscaping and Garden Maintenance, sagot sa pagpapaganda ng inyong tahanan at kaibigan ng kalikasan. Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay mga kaisyo, tayo po ay nagbabalik. Dito pa rin po sa ating palatuntunang issue balita. At dito pa rin po yan sa ating J101.5 Big Radio. Ang himpilang may malasakit sa bayan. Issue Balita. Isa pa pong pinag-uusapan pa rin. Issue Balita. Kaugnay pa rin po sa COVID-19. Yung pong 20 bilyong pondo para po sa bakuna ng 20 milyong mahihirap. Upang babakunahan po mga kaisyo kontra COVID-19, ang tinatayang may 20 milyong mahihirap na Pilipino ay dapat pong punduhan ng pamahalaan ng 20 bilyon ang pagbili ng bakuna laban po sa nasabing virus. Alam nyo mga kaisyo, sabi nga, magkakaroon daw po ng average budget po sa bawat isang Pilipino na mahihirap ay 1,000 piso. For the Filipino to be, yun nga po, yun po para sa mga kasama na po dyan, ay yung pong yung kanila pong bakuna. At siyempre, dahil nga po sa 1,000 bawat tao, sa 20 Pilipino o 20 milyong Pilipino, ito po ay umaabot ng 20 bilyong piso. At yan po yung yun po yung magiging pondo, magiging budget para po sa COVID-19, sa vaccine. Ayon pa po sa komite, ang mga mayayamang bansa at mga drug companies ay nagde-develop na rin ng bagong bakuna sa COVID-19. At maswerte po na makabili ang Pilipinas ng 500 kada dosage nito. Ayun. Maganda ito kung makukuha ng 500 lang. O di kung sakaling 500 lang makukuha, ay baka bumaba ng yung 20 bilyong pondo, 20 bilyong pisong pondo mga kaisyo, magiging 10 na lang. Kung kung makakabili po ang ating bansa ng 500 kada dosage. At yun po ay 2.5 billion na nakapaloob po sa pagbili ng bakuna sa COVID-19. Ito po ay masyadong maliit at hindi dapat o hindi po sapat dahil po sa 20 million na mahihirap ang dapat mabakunahan.
Samantala, dako po tayo dito ha sa isyong PhilHealth naman tayo. Sa isyong PhilHealth. Ito po yung utang ng PhilHealth sa Philippine National Red Cross, mga kaisyo. 930 million ang utang po ng PhilHealth sa Philippine National Red Cross, mga kaisyo. At babayaran na po ng Philippine Health Insurance Corporation. Ito po yung PhilHealth. Ang utang ng ahensya na may halagang 930 million sa Philippine Red Cross, mga kaisyo, sa PRC. Hinggil po sa pagsasagawa nito ng COVID-19 test para po sa gobyerno. Ayon po kay PhilHealth Chief Dante Heran, may pundo ang ahensya para bayaran ang utang sa PRC. Dapat lang. Kasi apektado nito minsan yung ating mga kababayan. Kinilala rin po nito ang ginawang pagtulong ng PRC sa pamahalaan hinggil po sa pagkakaloob ng COVID test. Ang pahayag po ni Heran ay ginawa ng itigil na ng PRC ang pagbibigay ng swab test sa mga dumating na mga OFWs, pasahero po sa airport. At yung pong mga dumating na OFWs, yung mga pasahero nga po ng airport, at saka yung mga sa seaports, mga kaisyo, mga taong nangangailangan ng pagsusuri sa government swabbing facilities. Ito po yung mga frontline health at government workers, mga kaisyo. At sinabi po ni Heran na mayroon lamang ilang legal issues na aayusin hinggil po sa kasunduan ng PRC at ng PhilHealth upang maisagawa po ang pagbabayad sa utang ng ahensya sa Red Cross. Dapat lang para kahit pa paano wag maapektuhan ang ating mga kababayan, Samantala, mga kaisyo, 20 billion po pondo po para sa mga, ito nga yung kanina, yung 20 bilyon na pondo ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga mahihirap nating kababayan, At syempre, mga kaisyo, sa iba pang mga impormasyon at mga balita sa amin pong pagbabalik, dyan lang po kayo, kami po ay magbabalik makalipas lamang po ang ilang paalala. Abreras Chibugan Catering Services. Masarap ang pagkain at katakam-takam, affordable at abot kaya ang halaga. Meron silang anumang klase na putahe at dessert. Magandang serbisyo. Pwedeng mag-request anumang nais mong putahe. Sila ay nagkikater sa anumang okasyon tulad ng binyagan, kasalan, ibo, birthdays, at iba pang mga okasyon. Pwede rin silang mag-package dahil kumplito sila sa mga tables, chairs, clown, balloons, at iba pa. Para sa reservation, please call at cellphone number 0920-844-7696 at hanapin lamang si Miss Minda Abrera. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Batong Malaki, Los Baños, Laguna. Kaya tandaan, anumang klase ng okasyon, sagot ng Abreras Chibugan Catering Services niya. Abreras Chibugan Catering Services. Abreras Chibugan.
Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dante Abrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay mga ka-issue, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang issue balita. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Dante Abrera. At okay, magandang umaga nga pala ha, kay paring Noel Bundalian. Good morning, issue balita, sabi niya. At siya po ay nakatutok din sa atin. Good morning, paring Noel. At okay, mga ka-issue ha, antabayanan po natin ang mga pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. Mula po sa Kabikulan. Siyempre, alam po natin na ang ating po mga issue balita patrollers ay buhat pa sa iba't ibang mga panig ng ating kapuluan. Ang ating po mga kasamang mga news correspondents, katulad po ni issue balita patrol number 14, Jim Lagan. Mamaya po ng konti, antabayanan po ang racer na po ng motorsiklo. Patay matapos pong sumalpok sa truck sa ito po sa Concepcion, Pakina, dyan po sa Naga City. Ang detalye po ng balitang yan, antabayanan po natin sa pag-uulat ng ating kasamang si Jim Lagan, At dating pulis na po, patay pa rin matapos pong manlaban sa isinagawa pong bypass operation sa bayan po ng San Jose, Camarines Sur. Yung mga balitang yan mga ka-issue, antabayanan po natin sa pagbabalita po ng ating issue balita patrol number 14 mula po sa Kabikulan, sa ating urago ng Kabikulan, Jim Lagan. At mamaya ng konti mga ka-issue, babasahan din po natin ang mga mensahe mula po sa ating mga kababayan, para sa ganon ay mabigyan po natin ng solusyon ang kanilang mga problema. At siyempre kung ano po yung kanilang mga hinaing, atin pong tutugunan, Okay. Pakinggan po natin ang pag-uulat mula sa Kabikulan sa ating issue balita patrol number 14. Issue Balita Report. Okay, ito pong yung racer na po na sumalpok, racer ng motorsiklo, patay po matapos pong sumalpok sa truck, sa Barangay Concepcion, dyan po sa Naga City. Ang detalye, pakinggan natin sa pag-ulat ng ating issue balita patrol number 14, Jim Lagan. Jim, magandang umaga sa iyo. Go ahead. Magandang umaga, Sir Dan. Patay ang rider ng motorsiklo matapos sumalpok at umilalim sa truck sa Naga City. Ayon sa particular Nasan Police Station, nangyayari ito bandang alas 2:35 ng madaling araw sa may dating Ago Foundation Building, Barangay Concepcion, Pequeña, kung saan sumalpok ito at nilalim sa nakaparadang tractor head ng truck na dala ni Junly Palma, 24 anyos at taga San Miguel, Bato, Camarines Sur. Nakilala naman ng biktima na si John Ronnie Canaveras, 23, ng Del Rosario, Naga City. Walang driver license.
Dinala naman sa ospital ang suratang rider, subalit idiniklara itong dead on arrival ng naturang doktor. Ayon sa investigasyon na naka-hard light ang truck at nakalagay rin ang warning device, may hinihintay umano ang driver nang sila ay malapit na sa battle company at sumalpok ang naturang motor. Mula po rito sa lalawigan ng Kabikulan, ito ang inyong Oragon, Kaisyo Jim Lagan, Isyo Balita, Patrol number 14, nagulat para sa J101.5, Digway Joe, ang himpilang may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Isyo Balita, Patrol number 14, Jim Lagan. Mula po sa Kabikulan. Siyempre, ito po yung ating Oragon ng Kabikulan, Jim Lagan. Okay, mamaya ng konti, antabayanan din po natin ang pagkaing espiritual ni Pastor Joey Bayawa. Para sa ganoon, yun nga, sabi nga natin, hindi lang po tinapay at kanin ang pagkain dapat ng ating katawan. Dapat po ay ang ating pong espiritu ay kumakain din, no? Kaya mamaya ng konti, antabayanan po natin ang pagbibigay ng mga espiritual na salita mula po sa banal na aklat. Mula po kay Pastor Joey Bayawa. At basahin po natin mga kaisyo, ito pong mga mensahe mula po sa ating mga kababayan. Okay, ito po yung mensahe. Sir Dan, dito po sa Laguna, puso ang nakawan ng mga halaman. Kahit po nakadirikta sa lupa ay binubunot. Ano pong dapat naming gawin? Alam nyo, hindi lang po sa Laguna, marami pong mga report na nakakarating sa atin na kung nga po nagmahal ang mga halaman, ay dumami po yung mga magnanakaw. O wala pong ibang dapat nyong gawin, maglagay po kayo ng CCTV. O kung kaya po nyo makapagpalagay ng CCTV, para sa ganon ma-identify natin kung sino po yung magnanakaw. Pangalawa, mas maganda pong gawin nyo, dapat po i-blatter ninyo yan mga kaisyo. I-blatter po ninyo sa inyong barangay at pwede rin po sa pulis. Lalo na kung medyo malalaking halaga ang nanakaw sa inyo. Para sa ganon, kung sino po yung mahuhuli nyo, doon po ninyo ipasa lahat yung mga nawawala sa inyo. Kaya lang, isang pinakamaganda po niyan, alam po naman natin, yung pong mga kababayan natin na maghahalaman, may mga halamanan dyan sa Laguna, ay dapat po magkaisa kayo. At kung sakali at may mahuhuli kayo na magnanakaw, doon nyo ipasa lahat ang mga nawawala. Doon nyo i-charge lahat sa mahuhuli. Yan po yung pinakamaganda dyan. Para sa ganoon, mabawasan po yung mga yung mga ganyan tao, Kasi alam naman natin, ang ating mga kababayan, nagtityagang kumita ng paunti-unti, lalo na yung mga maghahalaman, para po sa ganoon, ay sila ay makasurvive, Lalo na ngayong panahon ng pandemya. Kaya lang, ang hindi maganda, kung nanakawan pa, abay kawawa naman, Okay, yun po yung maipapayo ko, Number 1, maglagay po ng CCTV. Pangalawa po, pwede pong i-blatter yan para kahit papano alam po ng ating mga otoridad na nagkakanakawan. Magkaisa po kayo para kahit papano yung mga kasamahan po ninyo kung sino mga nanakawan pa ay mabilang po at mapisan. Lahat po ng mga nawala, pwede po ninyong i-charge yan doon sa mahuhuli. Okay, mga kaisyo, yan po yung natin. Yan po yung sinasabi natin na dapat po ay
dapat po ay atin pong pagsama-samahan para kahit papano mahuli po yung mga yan. Ha? Okay, may pag-uulat po mula sa labas pa rin ng ating himpilan o dating pulis daw po, patay na ito po yung nanlaban sa sinagawang bypass operation dyan po sa San Jose, Camarines Sur. Ang detalye ng balitang yan, pakinggan po natin sa pag-uulat ng ating Issue Balita Patrol number 14, Jim Lagan. Issue Balita Report! Jim, go ahead! Magandang ulit, mga Sir Dan. Dating pulis patay ng manlaban sa bypass operation sa bayan ng San Jose, Camarines Sur. Patay ng nanlaban sa drug bypass operation ang mga otoridad ang dating pulis na tulak umano ng iligal na droga sa kanyang bayan sa San Jose, Camarines Sur. Hinilala ang nasawing suspect na si Vicente Imperial Pabon, nasa tamang edad at residente ng Barangay San Antonio sa parehang lugar. Pasado alas 10 ng gabi ng ikasa ang operasyon sa Zone 6 Barangay Del Carmen, nagawang makabili ng pusher buyer ng hinihinalang sabu sa halagang 12,000 at nang akmang aarestuhin ng mga pulis, agad itong bumunot at nagpaputok ng baril. Pero sa kasawiang palad, nabaril at napatay ng autoridad, na-recover sa patay ang 40 pakete ng shabu at bypass money na ginawang transaction. Mula po rito sa lalawigan ng Kabikulan, ito ang inyong ka-issue, Jim Lagan, Issue Balita Patrol number 14, nagulat para sa J101.5 Big Radio, ang himpilan may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Issue Balita Patrol number 14, Jim Lagan, ang uragon po ng Kabikulan. At mamaya ng konti, antabayanan po natin si Pastor Joey Bayawa sa kanya pong mensahe na mga pagkaing espiritual para po sa ating mga kababayan, no? At siyempre, ito po ay kapupulutan natin ng aral, no? At kahit papano, malaking bagay po ito para kahit papano hindi po tayo nakakalimot sa pagtawag sa ating Panginoon, ano? Okay. Isang mensahe pa rin mula po sa ating isa pa ring viewers, ano? Ano po kayang solusyon sa dumaraming estudyante na nagpapakamatay? Oo nga naman, ano? Alam nyo mga ka-issue, ito po yung isang masaklap na mga pangyayari dahil dumarami nga po ang mga estudyanteng nagpapakamatay. Kung sakali, ang ating pong masasabi dito ay wag masyado pong sana wag pong masyadong bigatan ng mga teachers o ng DepEd yung pong mga yung mga questions doon po sa kanilang mga sinasagutang mga modular. Kasi alam nyo, kaya po na wawalan po ng pag-asa yung mga kabataan, yung mga estudyante natin. Minsan, ang sabi po nila ay napakahihirap daw po ng tanong. Samantalang hindi pa po nila pinag-aaralan. Yun po yung mga problema na nangyayari. Mahihirap ang tanong na hindi pa pinag-aaralan. Pagkatapos, dahil nga po sa mga mahihirap ang tanong, hindi po masagot ng mga estudyante na sanhi po ng kanilang pagkadismaya. At yun nga po, umahantong po sa pagpapakamatay. Kaya payo po natin sa ating mga kababayan, lalo na po doon sa mga magulang, gabayan po natin ang ating mga anak
sa kanilang pang-araw-araw na gawain. No? Okay, mga ka-isyo, nasa linya na po ng ating komunikasyon si Pastor Joey Bayawa para po magbigay ng mga mensahe mula po sa ating banal na aklat. Magandang umaga sa iyo, Pastor. Pastor Joey, magandang umaga sa iyo. Okay, good morning po at good morning din po sa ating mga tagapakinig. At sa umagang ito ay napakahalaga po na tayo ay patuloy na nakakarinig ng salita ng Panginoon. Ang sabi po ng Mateo 4:4 ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Kaya po napakahalaga na ang kain natin araw-araw, hindi lamang po material na bagay, kundi maging ang espiritual na bagay. At yun po ay ang salita ng Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon Jesus, hindi lamang sa tinapay maaaring mabuhay ang tao. Meaning, ang katauhan po natin, tayo po bilang tao ay may katawang pisikal, may kaluluwa at espiritu. At ang salita po ng Panginoon, ang pagkain ng ating mga kaluluwa. At ang pangako ng salita ng Panginoon ay napakahalagang lagi nating pinangahawakan sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang pagkain ng ating mga kaluluwa sa pang-espiritual na kalalagayan. Kaya po napakahalaga na katulad po ng ating naibahagi ng mga nakaraang week, ang awit 119:105, ang sabi niya doon ay, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay at liwanag sa landas kong daraanan. Ang salita ng Diyos ang nagiging ilaw natin sa madilim na mundong ito. Kaya po napakahalaga na sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, ay nagkakaroon ng panahon para makapag-aral, makapagbasa at makapagbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Sapagkat ang sabi po ng Marcos, langit at lupa ay mawawala. Langit at lupa ay lilipas, subalit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailan-kailan pa. Kaya mga kapatid, lalo na sa ating host ng ating programa ito, napakahalaga na ibigay po niya lagi at sa kanyang pagpapatuloy ng kanyang program ay napakahalagang may bahagi tayo sa pangkakalagayang espiritual ng ating buhay. Kaya po mga kapatid, nawa po tayo ay patuloy na magkaroon ng panahon na patuloy na mag-aral, magbulay-bulay at higit sa lahat ay alalahanin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, mabuhay po tayong lahat, lalo kay Mr. Abrera. God bless you and more power. Okay, maraming salamat sa iyo, Pastor Joey Bayawa, sa iyong mga mensahe mula sa banal na aklat, mga ka-isyo. At malaking bagay po yan sa ating mga kababayan. Ano? At sinabi nga ng ating pastor na hindi lamang po sa tinapay na bubuhay ang ating mga kababayan, ano, ang ating sarili, kundi dapat po ang ating pong kaluluwa ay kahit papano ay kumakain po ng mga pagkaing espiritual, no? At siyempre, malaking bagay po yan, no? Sa ating mga kababayan. Okay. So, mga ka-isyo, yun nga po, yung kanina, yung tinatalakay natin, kaugnay po doon sa mga pagpapakamatay ng ating mga estudyante, ay dapat po ay mga ka-isyo, dapat po ay mabigyan natin ng iba yung pagsubaybay ang ating mga anak. Dapat po ay bigyan po natin ng pagkalinga, subaybayan po natin, at pakiusap naman po doon sa ating DepEd at doon po sa ating mga teachers, wag naman yung masyadong bibigatan ang mga pinasasagutan nyo, ano? Yung mga modules na sinasagutan ng ating mga estudyante, minsan po ay hindi kinakaya ng mga estudyante dahil nga po hindi pa nga daw po na ituturo, pero nandun na po sa mga test paper nila. So yun lang po, ano, dapat po ay wag naman natin puwersahin masyado ang utak, ano, ang isip ng ating mga estudyante,
para hindi po mangyari ang ganitong mga pangyayari. Tsaka dapat po kunting konsiderasyon. Ang alam po natin, lumabas po sa kwento, yung pong isang 11 anyos na bata, kaya nagpakamatay, mga kaisyo, ay dahil na-late daw po yung project na pinaghirap-hirapan nung bata. Na-late na isubmit. Nung na-late, hindi na raw po tinanggap. Eh, siyempre nga naman, pinaghirap-hirapan ng bata, tapos hindi tinanggap, eh, dinamdam ng bata, no? Kaya, doon po sa mga ganong pangyayari, konsiderasyon naman po doon sa ating mga estudyante, no? Malate man ng konti, bigyan din po natin ng pagkilala at tanggapin po natin ng maayos yung kanilang pinaghirapan para po hindi po humantong sa ganitong mga problema. Okay? O, isa pa. Sir Dan, stress na po kami sa haba ng pandemya na dulot po ng COVID-19. Pandemic. Ano po ang aming dapat gawin? Okay. So, pinakamaganda po niyan, kasi lahat po naman tayo ay nagsasakripisyo. Lahat po naman tayo ay tinamaan ng ganong problema. Lahat po tayo ay nai-stress. Ngayon, kinakailangan po ay dagdagan pa natin ang ating pangunawa. At siyempre, yun tulad nga po ng ginagawa natin, dapat po ay ibayo pong kapit, ha? Iba yung kapit sa Panginoon. Dapat po tayo ay laging nagdadasal, lagi po tayong nananalangin na sana po ay makaraos na sa ganitong pandemya, sa ganitong pagkakataon. At sana po ay bumalik na sa normal ang ating pamumuhay. Yun po yung mga dapat natin gawin, no? Doon sa mga nai-stress, wag po ninyo masyadong damdamin yan. Dahil lahat naman po tayo ay dumaranas. Hindi lang naman po kayo. Lahat po tayo ay dumaranas. So sama-sama po tayo na labanan ang ganitong problema. Sama-sama po tayo na labanan ang ganitong pagsubok. O, basta sabi ko nga po sa inyo, wag lang po kayong makakalimot na magdasal. At siyempre, wag po kayong titigil sa paghahanap buhay. At wag po kayong titigil sa paglaban. Yan po yung dapat natin gawin, ano? Okay, binabati po natin lahat po ng mga taga Bagumbong, Hala-Hala Rizal, sa ating issue balita chapter dyan, sa pangunguna po ni Mr. Lito Magpantay, at siyempre kay Ellen at sa iba pang mga kasama natin dyan, ano? Magandang umaga po sa inyo. Mabuhay po kayo, ha? Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkikita-kita. Kaya hayaan nyo sa mga susunod na araw, baka makapunta kami ulit dyan. At magandang umaga rin nga po pala sa mga miyembro po ng Opti. Kung nais po ninyo mag-avail, ito po kasing Opti, yung Opti products, mga ka-isyo, ay marami po silang, yun nga po, isang Opti juice, meron po silang coffee, marami po silang iba pang mga produkto na talaga pong malaking bagay at nakakatulong po sa ating mga kababayan. Kaya kung nais po ninyo mag-avail sa mga produkto ng Opti, ay pwede po kayong tumawag kay Miss Minda Abrera sa kanyang cellphone number 0920-844-7696 o magsadya po sa kanilang tanggapan sa Sampaguita Avenue, Mayundon, Los Baños, Laguna. Ulitin po natin yung cellphone number na pwede po nyo tawagan, 0920-844-7696. Yan po yung pwede nyo tawagan, mga ka-isyo, ho. At doon po sa mga kababayan natin, sa ating mga ka-isyo na mas gustong makapanood ng mas malinaw at mas maraming channels at
At syempre, mayroon pong lifetime service warranty. Signal po yan. Sa Signal po, ito po yung satellite na talaga pong napakalinaw. Dahil ito po ay talagang ito po yung HD, high definition, mga kaisyo. Kaya malinaw na malinaw po ninyong mapapanood. Dahil sa sobra pong dami ng channels, mahigit po 300 channels mayroon po ang Signal. Kaya kung gusto po ninyo, kung kayo po ay mga taga Laguna o mga karating lalawigan, halimbawa taga Batangas kayo, taga Rizal o taga Laguna, ay pwede po kayong tumawag sa aming cellphone number 0919-605-0879. At hanapin lamang po ang ating pong Sales Operation Manager, Mr. Juben Dadya. Para po sa ganon, ay makabitan po kayo ng malinaw na inyo pong mapapanood sa screen ng inyong mga telebisyon. Kompletong-kompleto po yan. Hindi kayo maiinip. Lalo na po ngayong panahon ng pandemic. Yung pong mga senior citizen natin na naiinip dahil po sa hindi makalabas ng ating tahanan. Yung pong mga 66 years old pataas ay hindi pa rin po makakalabas ng kanilang mga tahanan. Kaya kailangan po nilang magpakabit ng Signal. Ayan. Signal po ang kailangan. Solusyon po yan. Para wag po kayong maiinip po. Para wag po kayong maiinip, manood na lamang po kayo ng telebisyon. Okay. Kaya yan po yung yan po yung ating mga sinasabing mga kinakailangan po nating tatandaan. Kaya kung Signal po ang pag-uusapan, dito na po tayo Pwede po kayong tumawag sa ating 0919-605-0879 para po sa installation. Okay, balikan po natin ang mga naging ulo ng ating mga balita. Edad 15 anyos hanggang 65 anyos o pwede na pong lumabas. Ayon po yan sa Interagency Task Force. O mga mall po, pwede na rin pong magsagawa ng mga sales. Pinayagan na rin po ng IATF o Interagency Task Force. At 930 milyong utang ng PhilHealth sa Philippine Red Cross, Philippine National Red Cross, ay babayaran na po. At 20 bilyong pondo para po sa bakuna ng 20 milyong Pilipino o mga mahihirap ihahanda. Mga kaisyo, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating palatuntunang Isyu Balita. Ito pa rin po ang inyong likod, Dante Abrera. Kami po ay magbabalik sa susunod na Sabado sa ganitong himpilan at ganito pa rin pong oras. Kaya wag po kayong alis. Maraming salamat po. Isyu Balita.